Ang aking sakit na hypertension at hyperthyroidism ay lumala ito, no? Sa loob ng ininda ko ito, no? Sa loob ng 7 taon. No? At patuloy akong naggamot, araw-araw akong umiinom ng 2 klase ng daily maintenance. Subalit, hindi ako gumagaling. Ngayon, nang ako ay mag-practice ng low carb sa loob lamang ng 6 na linggo, gumaling agad ako. Nag-normalize ang ating blood pressure at ang aking hyperthyroidism ay ganoon din. Sa aking pag-aaral at malalim na pagsasaliksik, na-realize ko na ang balangkas o framework ng mainstream healthcare system ay hanggang symptom management lamang ang kayang gawin. Hindi intensyon ng sistema na pagalingin ang mga pasyenteng dumaranas ng metabolic disorder. Nakadisenyo kasi ang sistema na ito sa pag-inom lamang ng daily maintenance habang buhay o hanggang ikaw ay mamatay. Kung kaya't lumabas ako sa sistema at balangkas ng mainstream healthcare system na ito na nagtataguyod ng tinatawag na high carbohydrate, low fat paradigm. Pumasok at niyakap ko ang low carb, high fat paradigm kung saan itinuring na healing food ang mga nutrient-dense food tulad ng mga karne, kabilang ang mga fatty meat at mga laman loob. Kabilang ang isda, lahat ng klase ng isda at itlog, kabilang ang balot, taba ng mga hayop at siyempre ang coconut oil. Isa ako sa mga milyong-milyong yumakap at isinapraktika ang turo ni Hippocrates, ang father of medicine. Let food be thy medicine and medicine be thy food, sabi niya. Ngayon, lifestyle change ang susi sa lahat ng klase ng metabolic disorder at maraming chronic diseases para gumaling at ma-reverse ang mga ito. At para sa gabing ito, mga ka-low carb, ihimayin natin ang mismong ugat kung bakit napakarami sa atin ang nagkakasakit sa ilalim ng kasalukuyang mainstream healthcare system. Pag-usapan natin ito ng mas malalim, essential to life, fat and protein. Essential to life, carbs and fiber. Okay. Nagpapatuloy tayo maya-maya lamang mga ka-low carb at i-check ko ang ating timeline kung parang kaya ang ating timeline ay hindi pa naka-live. I-check ko lang. Ayun. Okay. At dali lang ito mga kapatid. Okay. At sinishare ko lamang ito sa mga chat group natin mga ka-low carb, itong link ng ating live stream ngayon. At magpapatuloy na tayo. Ngayon din, ano? Okay. Abingan natin, lifestyle change, ano? So, yun, ulitin ko, lumabas ako doon sa balangkas o framework ng mainstream healthcare system at pumasok at sumakap ako sa another framework. Ito ang balangkas at framework ng lifestyle change, yung high-fat, low-carb paradigm. Okay. So, dalawang paradigm ito, no? Yung nagtataguyod ng mga carbohydrates at ayaw ng mga taba na paradigm, yun yung mainstream healthcare system, at ang nagtataguyod, yung paradigm na nagtataguyod ng low carbohydrate at high-fat paradigm.
So ito ang ating magiging topic ngayong gabi. Ito, palakihan natin ng konti. Fat and protein, ito ay human requirement. Ang carbon fiber sa kabilang banda ay dietary filler lamang. Sa mga kapit, ang ibig sabihin nito mga ka-low carb, ang carb at fiber ay laman loob lamang, laman tiyan lamang ito, no? Okay, at okay. Patuloy tayo, no? At ganito ang magiging daloy ng ating kwentuhan ngayong gabi, no? Babalikan ko lamang ang mahabang kasaysayan ng tao, no? Ng ating mga ninuno. Unawain natin ang biology ng tao. Ang katawan natin ay hindi ginawa kahapon lang sa pabrika. Milyon-milyong taon ito na hinubog ng kalikasan at sa napakahabang panahon na yon ay walang access ang ating mga ninuno sa high carbohydrate at fiber dense na mga pagkain. Kaya paano naging pundasyon ng kasalukuyang sistema ng kalusugan ang mga bagay na kailan lang pumasok sa plato ng tao. Tandaan natin ito mga ka-low carb. Ito ang petsa. 10,000 taon pa lamang ang nakakalipas nang nagsimula ang agricultural revolution kung saan natutong magtanim ng trigo at palay ang tao. At nitong huling 100 taon lamang pumasok ang mga ultra-processed na mga pagkain ng mga grains at refined sugar na magsimula ang modernong industriya na lumikha ng modern diet or modern food. Sa katunayan, noong 1977, nang inilabas lamang ng US Senate ang dietary goals for United States at noong 1992 naman, lamang ipinalabas ang opisyal na USDA ito sikat na tinatawag na food pyramid na iniutos na kumain ng 6 hanggang 11 servings ng kanin at tinapay araw-araw. Isipin natin yon. 2.5 million na taon na hinubog ng taba at protina ang katawan ng tao. Tapos sa huling ilang dekada lamang natin pinalitan ang ating pagkain ng carbohydrates. At nagtaka pa tayo kung bakit sabay-sabay na nagkakasakit ang populasyon ng mundo. Okay. Nang magsimulang mabuhay sa mundo ang mga sinaunang mga tao, mga ancestors natin, 2.5 million na taon na ang nakalipas, mabilis na lumalaki ang utak. At ang kailangan ng lumalaking utak ay ang siksik na enerhiya mula sa taba at karne. Ang utak ay nangangailangan ng siksik na enerhiya, bagay na hindi ito kayang ibigay ng mga halaman. Kaya nangangaso ang ating mga ninuno ng mga megafauna kung tawagin at kinakain ang mga taba, ang mga protina, ang utak at organ meats. Sa madaling salita, taba at protina mula sa hayop ang nagpalaki sa utak ng tao. Ang disenyo naman sa kabilang banda ng ating mga bituka. Tignan natin ang disenyo ng ating digestive tract. Wala tayong cecum o multi-chambered stomach tulad ng baka o unggoy na kayang mag-ferment ng mga fiber mula sa halaman. Ang tiyan ng tao ay katulad ng isang hypercarnivore na ang asim ng ating stomach acid, ang pH level nito ay nasa 1.5. Mas mababa pa sa ilang scavenger para mabilis na tunawin ang karne at patayin ang bakterya. Ang ating maliit na bituka ay nakadisenyo para sa mabilis na pag-absorb ng amino acid at taba. So tignan natin itong dalawang nutrients na ito na nakagisnan natin, ano? Itong essential at non-essential. Sa biology,
Ano nga ba ang kahulugan ng salitang essential? Ang essential nutrients ay isang sustansya na kailangan ng katawan para mabuhay pero hindi kayang likain ng katawan ng kusa. Kailangan mo itong kunin sa iyong pagkain. Okay. Itong tunay na essential nutrients kung tawagin ay fat and protein. Essential amino acids ang nakukuha natin dito sa protein. May 9 na amino acids na hindi kayang likain ng katawan natin. Kapag hindi ka kumain ng protina, kakainin ng katawan mo ang sarili mong muscles para lang makakuha ng raw materials para sa puso at utak. Sa isang banda naman, ang essential fatty acids mula sa taba, yung tinatawag nating biological pillars of life. Hindi kayang gumawa ng katawan ng sarili nitong omega-3 at omega-6 na kailangan mo itong kainin. Bakit napakahalaga ang taba? Una, ang balot ng trillion mong cells, tawagin natin yung cell membrane, ay gawa sa taba. Pangalawa, ang utak natin ay 60% fat. Kailangan ito ng taba para mabilis na signal ng mga nerves. Pangatlo, ang mga hormones natin tulad ng testosterone at estrogen ay gawa sa taba at cholesterol. Pang-apat, ang vitamins na A, D, E at K ay hindi maa-absorb ng katawan natin kapag walang taba. Sa madaling sabi, kapag inalis mo ang natural na taba, pinapatay natin ang cells, ang hormones at utak natin. Ngayon, ito naman sa mga carbohydrates, ang tinatawag natin ng essential fuel. Ito ang malaking katotohanan, mga kalokan. Walang tinatawag na essential carbohydrates. Walang biological manual sa buong mundo ang nagsasabi na may minimum daily requirement ang tao para sa carbohydrates upang mabuhay. Bakit? Dahil sa prosesong tinatawag na gluconeogenesis. Kapag zero carbs ang kinain mo, ang ating atay ay kukuha ng glycerol mula sa taba at amino acids mula sa protina para gumawa ng eksaktong dami ng glucose na kailangan ng ating dugo at utak. Para sa natitirang enerhiya, gagamit ang katawan natin ng ketones mula sa taba. So yun ang proseso ng tinatawag na hindi ito automatic. Gumagawa lamang ito ng kailangan ng ating dugo at ng utak. Hindi ito nag-i-impact ng glucose. No? Kaya kahit hindi tayo kumain, kung wala man itong tinatawag na carbohydrates, ay kayang lumika ang ating katawan ng ang ating atay ng tinatawag na energy para sa ating dugo at ng ating taba. Ngayon, ano naman ang ilusyon ng fiber at ng industriya, ng food industry in particular? Ipinasok sa utak natin na kailangan ng tao ang fiber. Pero sa biology, ang fiber ay hindi essential nutrient. Wala itong maibibigay na bitamina na hindi mo makukuha sa karne o itlog. Sa katunayan nga, sa mga clinical study, nang tinanggal ng mga taong may chronic constipation at kabag ang fiber sa kanilang diet, doon tuluyang nawala ang kanilang constipation at kabag sa katawan. Parang tayo nalinlang ng big food industry. Noong 1950s, isinisi ni Ansel Keys, kung natatandaan nyo ito, meron akong article na several articles na inilabas single kay Ansel Keys.
Inilabas niya ang sakit sa puso sa natural na taba, ang nagiging dahilan habang itinatago ng industriya ng sugar industry ang panganib ng asukal. 1950s yan onwards. Noong 1992, inilabas naman ng USDA ang food pyramid. Pinalabas na dapat kumain tayo ng 6 hanggang 11 servings ng kanin, tinapay at cereal araw-araw. Siguro mababanggit nyo or na ipapahiwatig nyo na yan ay USDA food pyramid eh. O tama ka. Alam niyo mga ka-low carb, USDA nga ito. At yun ang kung ano ang politics, kung ano ang economic politics, ang policy sa ekonomiya, sa politics, military, even cultural ng Estados Unidos ay laging kasunod dito, sumusunod ang yapak ng Amerikano, ang mga Pilipino, ang gobyerno ng Pilipino. Remember, ang Pilipinas ay kolonya ng Amerika. Kaya kung ano ang kilos ng Amerika, yun ang kilos ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya yung polisiya ng food pyramid ay hindi lamang sa katunayan, hindi lamang Pilipinas ang gumaya nito, ang sumunod dito, kundi buong mundo. No? So itinakda ng 1992 USDA food pyramid na ito ang ganitong pakana na 6 to 11 servings ng carbohydrates ang kakainin ng tao bawat mamayan no, sa buong mundo. No? Okay. So ipagpatuloy natin itong ganitong panlilinlang, no? Yung maikling kasaysayan ng paglilinlang. Bakit nila ginawa ang panlilinlang na ito? 50s, 90s hanggang sa kasalukuyan. Number one na dahilan kaya nila ginawa ang ganitong mga panlilinlang ay isa ang motibo, pera at tubo. Mura at matagal mabulok ang wheat, ang corn, ang soy, tubong lugaw sila rito. Itong mga big food corporations na ito. Ang pangalawa, ang low-fat scam. Nang inalis nila ang taba doon sa nakasanayan natin ng mga pagkain, tumabang na ito, wala nang lasa. Kaya tinambakan nila ng asukal, ng starch at ng synthetic fiber para masarap pa rin ang panlasa. Okay, ang resulta, milyong-milyong tao ang nagkaroon na ng diabetes, ng hypertension, mga sakit na hindi naman ginagamot, ayaw nilang pagalingin, kundi ginawang habang buhay na negosyo ng Big Pharma. Okay. So, yan ang kabalintunaan nitong magkakasanib na kwanito eh. Big Food, Big Pharma, at ng sistema ng gobyerno ng healthcare industry ay isa ang tono. Ang gusto nila, manatiling masasakitin ang tao at para patuloy na umiinom ng daily maintenance habang sa manghina ng mga tao, katunayan, habang tumatagal na umiinom ng dalawa, magsimula ka sa dalawa na daily maintenance, susunod na to, nagigit 3, merong nadadagdagan ng ating daily maintenance, di ba? Bawat sintomas, isang daily maintenance ang ating iniinom. Kaya hindi ka magugulat na may makikita kang halos 1 dosena sa taasa, no, ng mga tableta at pills ang iniinom ng isang individual araw-araw. Di lalo na sa mga senior ay nagmamanifest ang mga ganito. No? Okay. So, i-check ko lamang muli itong ating yan. Ang ating timeline. Okay. So, doon sa dalawang yon, ano? Ang fat and protein, ipinakita natin ang kasaysayan,
Ito ang pagkain ng tao, ng ating mga ancestors. Ang carbohydrates at fiber, laman tiyan lamang ito. So, ano ang dapat natin gawin, mga kalokar? Kailangan nating bawiin ang ating kalusugan at ibalik natin ang ating tunay na metabolic health. Kaya mga kalokar, kapag naunawaan natin ang evolusyon at biology ng tao, madali na natin may iwasan ang mga commercial marketing ng industriya, ng food industry. No? Ito ang magbibigay ako ng 3 pangunahing hakbang para magawa natin ito na mabawi ang ating metabolic health. Una, kailangan ng unahin natin ang pagkain ng siksik na protein at fat. Kumain ng totoong pagkain, ito yung real food kung tawagin natin, karne. Lahat ng klase ng karne ito, mga kalokar. Lalo na, kabilang ang laman loob. Isaw, balbulunan, puso. Kung kayo'y pamilyar doon sa pagkain na Goto Batangas, dinuguan, papaitan, yan yung mga masusustansya, very nutritious sa mga laman loob na ito ng hayop, ng baboy o ng baka. No? So kung tayo ay bibili ng karne, kailangan fatty food. Fatty cut yung ating pipiliin. At hindi totoo at hindi dapat yung nakagawian natin na kapag tayo ay bumibili ng karne ay inaalis yung taba. No? Sa atin, sa low carb living, ay kailangan nating piliin yung magkasama yung laman at ng taba. No? So yun yung sa karne. No? At ang lahat ng isda. Lahat ng klase ng isda at laman dagat, including tahong, talaba, crabs, talangka, dilis, tuyo, lahat yan ay makakakuha tayo dyan ng mga protina. No? Ganon din ang itlog at balot. No? So ito ang tinatawag nating siksik na pagkain sa protina at fat na magkakasama rito. No? Dito nagagaling ang kumpletong tinatawag natin kumpletong essential amino acids ng fatty acids. No? Okay, yun yung una. Ang pangalawa, ituring lamang natin ang carbohydrates na optional. Ang carbs ay optional na panggatong lamang. Hindi ito kailangan para sa survival. No? Ngayon, culturally, of course, ito ay nakagisnan natin na pagkain ang kanin, agricultural country ang ating ekonomiya, so nakagisnan natin lahat na Pilipino ay kumakain ng kanin. Pero doon sa binabangkit natin na pagbabalik ng ating metabolic health, ay ituring natin ito na optional. Lalo na, ang aking tinutukoy dito ay lalo na yung mga taong dumaranas ng sangkaterbang metabolic disorder katulad ng hypertension, at diabetes. No? Ang pangatlo na mga hakbang na gawin natin, ang pagsusuri natin sa fiber. No? Sa ating katawan, i-evaluate natin ang fiber base sa ating sariling katawan. Huwag mong pilitin na kumain ng fiber kung ito ay nagdudulot sa iyo ng kabag, bloating at kabag. At doon sa 3 hakbang na yun, mga kalokar, ang pag-una sa siksik na protina at fat, ang optional na carbohydrates at pag-evaluate ng ating kinakain na fiber ay kailangan nating i-consider yon at sama-sama tayong makbang at kumawala sa tinatawag na maintenance trap. No? Ang susi para makawala tayo at makalaya tayo doon sa daily maintenance ay ang tinatawag na pagkain ng fat and protein. Ibalik natin ang ating katawan sa kung paano tayo dinisenyo ng kalikasan at ng biology. Okay. Okay, mga kalokar.
So, doon umiikot ang ating kwentuhan dito sa fat and protein human requirements ito, mga kaloka. Ang carbs and fiber, dietary filler lamang ito. Okay. Ngayon, dumako tayo sa huling bahagi ng ating kwentuhan ngayon. Ang oras ay 7:26. So, sinasadya nating maging maikli ang ating kwentuhan lamang ng more or siguro 30 minutes or not more than 45 minutes. No? At dadako tayo sa huling bahagi para sa questions answer, yung ating mga sumaybay ngayon ay pwedeng lumahok na ng katanungan at comments, ano? Mag-comments lamang tayo. So, i-shout out natin ang ating kaibigan na si Shirley Morales. You know? Good evening, more power po, Sir Justin. Maraming salamat, Shirley. At ganun din, i-shout out natin si Hannah Soto Calderon. No? Good evening from Iloilo, sir. Bago pa lang ako sa low carb, 10 days na. Oh, congratulations, Hannah. Mabutit. Ipagpatuloy mo yan, ano? At gawin mong lifestyle ito, hindi ningas ko ano, para manumbalik, ano, maibalik natin ang ating metabolic health. No? Shout out din natin si Leticia Tadeo Sarile. No? Good evening po, sabi niya. Good evening din, Leticia. At isunod natin si Melicio Salinas. Sabi niya, sir, pwede po ba yung shirataki kapalit ng white rice para sa low carb diet? Okay. Okay, Melicio, ganito. Shirataki, teka. Shirataki in general ay pwede, low carb siya, no? Pero ang diferensya sa shirataki, low carb nga lang yun. Low carb pero walang sustansya. Ito yung tinatawag ko na marami akong article din at blog tungkol sa shirataki. Number one, lalo na doon sa ating early stage, sa mga low carb beginner, huwag na nating hangaring kumain ng shirataki. Number one, ang ating isipan na naghahanap tayo ng tinatawag na alternative para sa kanin, no? White rice or any kind of rice. No? Hindi natin kailangan isipin yung alternative na pagkain ng rice. Kasi, ang sabi ko nga, paradigm shift ang ating gagawin eh. Aalis tayo doon sa nakagisnan na framework, na balangkas ng ating pag-iisip, hinggil doon sa nakagisnan natin na sistema ng healthcare system, tungo doon sa isa pang paradigm na nagtataguyod ng low carb at high fat diet. Yung kasing kasalukuyang sistema, Shirley, teka, si Melicio, rather, si Melicio, ay itinataguyod nila itong mga high carbohydrates na ito. So itong shirataki ay tunay na low carb nga pero wala siyang nutrisyong makukuha. Wala po kayong makukuha nutrisyon diyan. Sa halip na kumain ng shirataki, mas mabuti pang kumain kayo ng itlog. Nilagang itlog, pritong itlog, poached egg, any kind of naluto ng itlog. Ano? Kahit kumain kayo ng isang sako ng shirataki, ay dadaigin yan ng isang piraso ng itlog. Mura pa. No? Shirataki, napakamahal ng 1 kilo niyan. Ano? So, bubutasin ng bulsa ninyo dyan. So, nagigigil ako actually kapag nalilin lang ang mga low carb beginners na kumain ng mga ganyang pagkain. Ano? Tatawagin nilang keto-friendly ang mga shirataki rice na ito. May tinatawag silang napakagaganda ng kanilang marketing packaging, shirataki noodles. So yun, low carb nga siya pero wala siyang sustansya.
So bumalik ulit tayo doon sa tinatawag ko na mas mabuting kumain tayo ng itlog. No? Kumain tayo ng itlog, apat na peraso ng itlog araw-araw. Over time hanggang sa madagdagan natin ito at kahit na 8 itlog araw-araw ang ating kainin. Ma-ensure natin na ang ating kinakain ay kombinasyon ng fat and protein. Ulitin ko, uling punto kay Melicio. Ang ating pagkain na dapat inuuna, nagpo-focus tayo, ay fat and protein. Ang shirataki, low carb siya, pero walang sustansya. Hindi magko-contribute sa ating healing process ang pagkain na yan. So mag-stick tayo doon sa fat and protein. Okay, maraming salamat, Melicio. No? So kanina napindot ko na si Malu mo. No, good evening, sir. Good evening po. Chris po ng Pasig. Oh, Chris. Okay, maraming salamat, Chris. At dumakot tayo. Okay. Si Leticia Tadeo Sarili. 4 na buwan na po ako sa low carb. Wow, congratulations. I'm sure maganda na ang very significant na pagbabago sa iyong katawan diyan sa 4 na buwan na yan. Sa aking ang sinishare ko nga sa aking karanasan ay 6 na linggo lamang nanumbalik na ang aking nag-normalize na ang aking blood pressure. So congratulations, Leticia. No? At shout out natin si Lee Zell. Good evening, sir, from Bohol. For 4 years, LC. Glory to God. Wow, congratulations, Lee. Zell, pareho tayo. Umabot na tayo ng 4 years, no? Ng practice ng lifestyle na ito, ng low carb living na ito. So, pagpatuloy po ninyo, Lizelle, ano? Okay? Ganon din, dumako tayo kay Randy Distura. Sir, possibility po ba na pwedeng ma-over sa pagkain ng protein? Strict carnivore po. May gout at anxiety, beef and tallow, tsaka eggs lang araw-araw sa pagkain ko po. Okay. Over na pagkain na protina. There is no such thing na overdose tayo ng protina. Wala pong ganoon. Ano? Ang ating metabolism, ang ating sistema, sa katunayan, itong mga salitang ito ay salita po ito ng mainstream. Sasabihin nila, baka sumobra ka ng pagkain ng protina, ng karne, no? At isusunod nila yung pananakot na magkakaproblema ka sa uric, magkakaproblema ka sa gout, etc. No? Sa atin, kayang ibalanse, nababalanse ng ating katawan ang ating kinakain. Sa katunayan, kaya ako sinabing there is no such thing na sobra sa pagkain ng protina sapagkat kahit na gusto mo pang isubo ang pagkain na yan, ng karne na yan, hindi na kayang tanggapin ng ating katawan. Ganon din ang taba. So, naman sasabihin nila, sumobra ka ng pagkain ng taba o sumobra ka ng pagkain ng karne. Hindi po totoo yan. Wala pong ganoong pangyayari sa ating katawan. So, wag po kayong mag-alala. No? Matalino ang ating sistema. No? Tigil na, kapag busog na tayo, hindi na natin mapipilit ang ating sarili na kumain pa. Kahit na anong subo ang gusto mo. Titigil tayo. Hindi na kayang tanggapin yan ang ating pagkain kapag sumobra. So, balik tayo kay Hana. No? Nag-order pa naman ako. sabi niya, nag-order pa naman ako, buti na lang hindi ko nakain. Shirataki, sinasabi ni Hana. Opo, mas mabuti pang bumili kayo ng tray, isang tray para makamura kayo na itlog, you know? Mas mura yun kaysa shirataki. Tawag ko dyan shirataki. Pardon my
medyo bastos ako doon sa mga nagpo-propaganda ng mga nagsasalita ng keto friendly na mga pagkain eh. At sapagkat meron akong madalas na sinasabi mga ka-low carb, sa unang 3 buwan ng ating low carb practice, ang ating focus ay healing. So kapag tayo ay nasa period, nasa process of healing, very crucial ito, no? First 3 months, kailangan ang ating pagkain talaga, kasi dietary intervention natin gagawin eh. Gusto nating lumabas doon sa nakagisnan nating sistema ng pills, ng daily maintenance. Aalisin natin yon. So, ang ating hakbang ay nutrient-dense food. So, lahat ng klase ng nutrient-dense food, karne, isda, itlog, at healthy fats. Yun ang ating healing foods. Yun ang ating kakainin. Hindi lalagpas. Mas maaga or not later than 3 months, marirecover natin, marirestore natin ang ating metabolic health. No? So, kapag tayo ay pumatol doon sa marketing pitch, sa mga advertisement at mga propaganda ng mga negosyante, keto-friendly, lalagyan nila ng keto-friendly, low-carb, meron pang paborito nilang gamitin. Ito eh, di ba sa Seretake, itong almond bread, no? So napakasarap ng kanilang, napakaganda ng kanilang packaging sapagkat tayo ay sanay na kumain ng tinapay, ng pandesal araw-araw. Sabihin nila, oh, ito, low carb friendly, almond bread, no? Itong lahat ng mga ito, mga ka-low carb, ay nasabihin nila na masustansya sa atin, na mabuti sa atin. Totoo na low carb yun, pero walang nutrisyon. Hindi siya nakakatulong sa ating mabilis na healing. Ano? Laman tiyan lamang ang mga keto bread na yan, ang mga Seretake na yan. Ano? So, plant-based lahat ang mga yan. Hindi ko sinasabing huwag kayong kumain yan, pero sinasabi lang natin sa punto na ito, sa period of healing, kailangan nating i-focus ang ating kinakain sa mga pagkain nakakagaling, healing food. Meat, fish, egg, and healthy fats. Okay. Maraming salamat ulit natawa si Hana doon. Okay, dumako tayo kay Leticia Tadeo Sarili. No? Amazing po ang low carb. Nawala na po pagmamanas ng paa ko at kirot sa sakit na gout ay nawala na. Kaya lang po, pumayat ako. Okay. So, wag po kayo mag-alala dyan sa pumayat kayo. Talagang papayat kayo dahil wala na kayong nag-restrict kayo ng carbohydrates. Ano? Kaya madali kayong makaka-recover. Madali ng dagdagan nyo lamang ang pagkain every meal ng fat and protein at makaka-recover kayo. Agad ba? Ibabalik nyo ang tamang timbang. No? Hindi kayo overweight, hindi kayo underweight, yung tamang timbang, yung ideal weight ninyo. No? So, pwede kayong mag-PM po kayo sa akin at ibibigay ko sa inyo yung ratio ng inyong height, ng inyong waistline at ang inyong timbang para ma-determine ninyo kung ano yung inyong ideal weight at ideal na waistline. Okay, so yun ang kwan. Pumayat lang kasi ako, sabi ni Hana. Ito po ang lahat ng mga practitioner nito ay immediate effect nito ay ang pumayat. Pero ang framework kasi ng ating pag-low carb practice is to restore our metabolic health. No? Yun yung framework. No? Second effect or ang effect nito ay ang ating pagbaba ng timbang. Ano? At nare-restore na ang ating metabolic health. Pero ganito, sa atin kasi merong isang sabi nating nakagisna o pananaw, culturally embedded sa ating pananaw, na kapag tayo ay payat, tayo ay hindi malusog, hindi healthy. No? So yung chubby, mataba at chubby, yun yung healthy. Yun yung ipinlaganap ng big food at ng big pharma. Hindi totoo yan. Sa katunayan, kabaliktaran. Yung lean ang katawan, yun talaga ang
healthy. Not necessarily automatic na healthy, pero generally, yun ang mas healthier kesa yung mga chubby or mga matataba or overweight. Okay. So balik natin si Malu Palomo. Sir, pwede po bang kumain ng avocado mamaya? Salamat po. The best po ang avocado, no? Ang mga prutas na allowed sa atin ay ang avocado. The best yan, healthy fats ang content niyan at iba pa ay ang strawberry. No? Kapag panahon ng avocado, I think panahon pa ba ngayon ng avocado? Medyo may mga puno pa, no? May mga bunga pa ngayon ng avocado. Kumain po kayo ng avocado, okay po yan. Salamat, Malu. Dako tayo kay Mayet Cabrera, o si Ma'am Mayet. Good evening, sir. Thanks for 7 years sa LC, Fats and Protein. Naging guest natin ito si Ma'am Mayet, si Mayet Cabrera. So, 7 years na si Ma'am Mayet. Congratulations po. Ipagpatuloy ninyo ang ganyang lifestyle at mas mabuting wellness and longevity. Congratulations po, Ma'am Mayet. At isa pa, i-shoutout natin si Melicio Salinas. Muli, no? Pahabol po, meron protein sa ihi ko. Baka po mapasama ang kidney ko sa protein diet, TY. Okay, ganito po ang gawin natin. Number 1, uminom po kayo ng maraming tubig, yan, ng electrolyte, at para ma-flush yan. Number 2, mag-PM po kayo para makuha ko ang general background at condition ninyo, ilang months kayong nagsisimula, kung yan ba ay manifestation ng reaksyon ng katawan nyo sa simula. At mabibigyan ko kayo ng eksaktong payo kung ano yung dapat na gawin. So, pansamantala, yung tinatawag na proteinuria, kung tawagin niya, maganda rin, nabigyan mo ako ng lab test result mo. PM mo lamang at magkwentuhan tayo. Maraming salamat, Melencio. Melencio pala. Okay, so para makawala tayo sa maintenance trap, yun ang ating objective dito sa ating paglo-low carb, no? Practice, no? Bumalik ang ating sakit. Ang aking kinukwento, mga ka-low carb sa inyo, na sharing, ito yung part 2 ng aking anniversary, 4 years anniversary, na meron kasi akong video na nag-viral siya. Almost 1 million na ang viewer. Maraming reklamo ang mga comments doon sa thread. Kasi ang aking topic doon sa video na yon ay paano makakaalis, paano mahihinto ang pag-inom ng maintenance medicine. No? So, hindi nila, yung mga nanonood doon sa video, hindi nila naging ugali na magbasa ng caption. Kasi ang sagot doon sa aking video ay nasa caption. Nakalagay doon ay ang solusyon para makawala tayo sa daily maintenance at gumaling ang ating metabolic disorder katulad ng hypertension, diabetes, uric, PCOS at iba pa ay low carb living. Ibig sabihin, mag-focus tayo doon sa mga nutrient-dense food kapag umalis na tayo doon sa nakasanayang pagkain ng sandamakmak na mga carbohydrates na pagkain, lalo na yung mga ultra-processed na pagkain. Alisin natin yan at ipasok natin sa ating katawan yung tinatawag na healing food na sinasabi ni Hippocrates na let thy food be thy medicine and medicine be thy food. So ang ating medicine ay ang ating pagkain. Yung karne, yung isda, yung itlog at taba ng mga hayop. Yun ang ating pagkain, yun ang ating kainin, ang susi para makawala tayo sa daily maintenance. Hindi na tayo kailangan pang uminom ng daily maintenance na yan. Yun ang garantisadong susi at paraan. Ang mainstream healthcare system
ay hindi nila intensyon na pagalingin tayo. Gusto nila habang buhay tayong bumibili ng reseta, ng maintenance. Bigay ng reseta ang ating mga doktor na tila ba mga ahente ng mga big pharma para patuloy nating tangkilikin ng kanilang mga gamot, ang mga maintenance na ito. So muli sa ating pagwawakas mga ka-Low-Carb, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta kay Uncle Justin sa ating Kwentong Low-Carb broadcast sa nakalipas na 4 na taon. At hinihiling ko sa mga followers natin na i-like, i-follow, at mag-comment. Mabuti rin na i-share ang ating live stream na ito para may parating natin ang metabolic truth sa malawak na publiko. At kung ganon, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat at padayon.